Palapakan po natin ang ating Panginoon. Pinakamalakas na po ba yun? Ayan. Praise God. Imbitahan ko na po kayo na makibukas sa akin ng Biblia sa aklat ni Matthew, chapter 20, verses 20 hanggang 28. Dahil Mother's Day po ngayon, segue muna tayo ng konti. Bigyan po natin ng relevance ang occasion today. Of course, hindi lamang Mother's Day ngayon, pero napapanahon po palagi ang salita ng Diyos, hindi lang sa mga mothers, kundi sa fathers, sa mga anak, sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay buhay at palaging napapanahon sa buhay ng bawat tao. So sa chapter 20, simulan natin ang pagbasa sa kabanatang 20. Nandun na po ba kayo? Ang lahat po ng nandun na ay magsabi nga ng amen? Okay. Ang segment title po nito sa Tagalog ay Ang Kahilingan ng Ina nina Santiago at Juan. Ang pangalan ng ina ni Santiago at Juan ay Salome. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko nang danasin? Opo, tugon nila. At sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upo ang iyo'y para sa pinaglalaanan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ito po ang mga mapagpalang salita ng atin pong Panginoon. I-share ko po sa inyo ang nilalaman ng passage na ito. Dahil nga po sa Mother's Day ngayon. Mang Mother's Day ay naitalaga at naiproklama 1914 para ang mga kananayan ay hindi lamang igalang kundi maipagpasalamat sa Diyos ang kanilang mga buhay dahil sa kanilang pag-aalaga sa kanilang mga anak. Ang lahat ng may mother, magsabi ng amen. Ayan, lahat naman tayo may mother. Yung iba buhay pa. Yung iba na mayapa na, just like me. But then, all of us ay naalagaan ng ating mga ina. Amen po ba? Kaya, isang sentiment sa bawat isa sa atin today na ang mga mothers natin ay maparangalan natin, ma-appreciate natin, mapasalamatan natin ng Diyos sa kanilang mga buhay dahil talagang ginamit sila ng Panginoon sa ating buhay. Di po ba? Gabi ang kanilang sakripisyo, pag-aalaga, pagmamahal, at mga ginawang tulong sa atin bilang mga anak. Kaya sa ating panahon, bagamat marami po
ay may ibang motibo pagka Mother's Day. Just like pag Valentine's Day, pag Pasko, hindi po maiwasan sa iba o maraming tao na i-commercialize ang mga occasion na to. Ang layunin nila makapagbenta ng bulaklak, 'di ba? Ang mga restaurants nila, mga hotel nila, ang mga events places nila ay mabook, 'di ba? Alam natin may mga ganyang motivations ang maraming tao. Pero tayo po ay nananatili sa pinaka-purpose ng celebration na to na maging sentimental tayo sa ating mga ina. Amen? Dahil ito ay biblical, kalooban ng Diyos at nakalulugod sa ating Panginoon. So the topic that I would be sharing to you today is pinamagatan ko po ng Mother's Love. Pakisabi nga po natin, Mother's Love, pag-ibig ng ina. At sa atin pong passage, i-share ko po sa inyo ang ilang mga underlying revelations into the love of a mother. Okay? Mga basic, foundational principles or revelations sa pag-ibig na meron ang isang ina. Na ang una na ating napansin ay walang iba kundi ang petition. Petition, because sabi doon sa English, if I may read sa English naman, ang sabi doon sa verse 20, Then the mother of Zebedee's sons came to Jesus with her sons and kneeling down, asked a favor of him. Ayan po. So, si Salome, na ina ng mga anak ni Zebedee, walang iba kundi si James and John, dalawa sa maraming alagad ng ating Panginoong Jesucristo, ay lumapit sa ating Panginoon. Nagpetisyon siya. Ang synonym ng petition ay prayer o kaya ay paghingi ng pabor o merong request. Yan. So si mother ay hindi po talaga basta-basta lang na ina ng mga alagad. Siya din ay kapatid ni Virgin Mary na ina sa laman ng ating Panginoong Jesucristo. So lumalabas, si Salome ay tita ng ating Panginoong Jesucristo. At si James and John ay sanpit, di ba? Pinsan. Magpipinsan po sila. So, yung petition o earnest na request of prayer ni Salome sa Panginoong Jesus ay somewhat hindi lamang po nagpapakita ng kanyang paniniwala sa pangako ni Kristo ng paghahari kasama ang mga alagad niya, kundi susog din ng kanyang paniniwala kay Kristo na may kakayanang magbigay, magkaloob ng kanyang request, ng kanyang petition, ng kanyang prayer. At I believe so, kasama pa dyan ang katotohanan na sila ay magkakamag-anak. May bloodline, may blood relationship siya, si Salome, kay Jesus Christ, at sa kanyang mga anak na kanyang inilalapit sa Panginoong Jesucristo, hinihiling na pagpalain ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, I'm sure a lot of mothers, just like Salome, ay may panalangin sa kanilang mga anak. Ang panalangin ba natin sa ating mga anak, mga mothers, even sa fathers, ay regular ba, consistent ba? O baka pagka naisipan lang, may kailangan lang, may problema lang. It has to be, of course, consistent, everyday na sila ay ipinipetition sa Panginoon. Meron tayong palagi na pagbabakod sa kanila ng panalangin. Ganyan naman ang mga mothers, di ba? Lalo na pag Kristiyano, talagang hindi talaga pwedeng, hindi niya maidulog sa Panginoon ang kanyang mga anak. Amen ba yon, mga kananayan? Ayan, di ba? Talagang inuuna natin na ilapit sa Panginoon ang ating in prayer. Because naniniwala tayo sa Diyos nagbumula ang lahat, ang Diyos ay tumutugon sa panalangin, and more than anything else, anybody else, ang Diyos ang may kakayanang mag-supply ng pangangailangan ng ating mga anak. Amen po ba? Ayan, so kung ikaw ay isang mapanalanginin na ina,
para sa iyong mga anak, araw-araw, palagi. Ayan, makaka-relate ka sa buhay ni Salome, Sister of Virgin Mary, na naglapit ng kanyang mga anak sa ating Panginoon. Yan yung una na basic, foundational, underlying na revelation sa pag-ibig ng isang ina. Walang iba kundi si Salome. Ang pangalawa ay position. Puesto or place of authority. Kasi sa verse 21, ang sabi po dyan sa English, sabi ng Panginoon, nung lumapit si Salome, inilalapit niya ang kanyang mga anak, may kahilingan siya, may prayer siya. What is it you want? Jesus said. Jesus asked. She said, grant the one of these two sons of mine. Oy, parang ngayon ko lang napansin, nandito si mine Okay? Grant that one of these two sons of mine may sit at your right and the other at your left in your kingdom. By the way, maraming hindi nakakilala yata kay Binalin na mine, tawag sa kanya ni Joseph. Ganda ng tawagan niya, mine, akin ka. Diba? Mother na mother talaga. Joseph, maganda ka na ng pandate mamaya. Kasi yung tawag mo mine. Akin ka. Ano ba yung tawag naman? Ano yung tawag sa kanya? May isa pa Yours naman. Yung isa. Tawag naman niya, yours. Okay. So, may karugtong pa yata ito. Ayan, okay. So, wala na. Ang sabi ng Panginoon, ano kailangan nyo? Salome, kasama mo mga anak mo. Ito pong dalawang anak ko, sana loobin nyo na makaupo sa inyong kanan at sa inyong kaliwa sa inyong kaharian. Salome said. So, yan ay prayer ni Salome, a petition ng ng posisyon para sa kanyang mga anak. A place of authority, power, prestige, privilege. Ayan. Kasi naniniwala si Salome sa pangako ni Kristo na sa kanyang muling pagbabalik ay mag-establish siya ng mga thrones na magja-judge, maglilid sa 12 tribes of Israel. Kaya lang, kung hindi man nalimutan ni Salome yun, hindi niya naintindihan na ang kingdom na itatatag ni Kristo ay sa kanyang muling pagbabalik pa. All they thought, especially Salome, is that in the lifetime of the Lord Jesus Christ here on earth, nung kasama pa nila siya, ay mag-establish si Lord ng kingdom niya, na mapapalitan yung king at mag-ahari ang Panginoon, hindi lang sa Israel, kundi sa buong mundo. Kaya si Salome ay ignorantly humihiling sa Panginoon na sa pag-ahari mo, sa kingdom na itatatag mo, sana paupuin mo sa kanan mo at kaliwa mo ang dalawa kong anak. Not knowing o ignorantly, yun ay sa pagbabalik pa ni Lord. Nasa mundong ito, nung nabubuhay si Lord, nung kasama nila siya, walang plano na mag-establish ng gobyerno sa lupa o kingdom sa lupa ang Panginoon. Because the kingdom that the Lord Jesus Christ will establish is not the kingdom of the world, but the kingdom of God. Kingdom sa kanyang second coming. Sa new heaven and earth na i-establish ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. And that is a heavenly kingdom, not an earthly kingdom. Kaya, sa isang mother na kagaya ni Salome, it is really strange na maghangad siya, mag-petition siya, manalangin siya, mag-desire siya ng mga pangsanglibutan na mga desires. Even if ito ay parang somewhat religious na mga desire para sa kanyang anak. Dahil nga una, akala niya, isang literal na gobyerno ang itatayo ni Kristo sa kanilang kapanahunan. Pangalawa, ang petition na to ni Salome para sa kanyang mga anak is somewhat selfish, pang sarili. It is not for the glory of God. Dahil nga magkakamag-anak, maraming alagad si Lord. At typical na sa kaisipan ni Salome, sa mundo, ganyan kailangan may power ka, may authority ka, may position ka,
may place of honor sa gobyerno, sa harap ng maraming tao, for you to be able to do what you want, magawa mo, makuha mo yung gusto mo, at ikaw ay maging popular at maging kagalang-galang sa mata ng tao. So itong hangarin na to ni Salome ay dahilan kung ba't ito is strange is that hindi po siya for the glory of God. It is but pride. Hindi naman masama na tayo na mga mothers o parents ay mag-desire sa ating mga anak na maging doktor, maging inhinyero, maging arkitekto, maging mayor, maging congressman. Hindi naman masama. Basta, ito ay para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? If not, it is a self-vested interest. Pang-sarili lang siya. Amen? Hindi makakaglorify sa Panginoon. Kahit pa ang hangarin ng isang tao, ang anak mo, dinadala mo sa church para maging worker, maging leader, maging pastor, maging diakono, maging elder, kahit pa maging lingkod ng Panginoon, ang hangarin mo sa anak mo, kaya mo siya dinadala rito, kaya mo tinutulak, kaya mo sinusuportahan, na minsan parang ikaw na yung nasusunod sa kanilang pagdidesisyon kung ano gusto nilang pasukin na ministeryo based on calling. Pero apart from calling, kahit na maging worker, leader, song leader, teacher, pastor yan, hindi rin mag-glorify ang Panginoon apart from calling. Amen? Kaya, strange sa magulang na, kaya natin dinadala, gusto natin siya maging pastor. Paano kung walang calling? Magiging channel ba siya ng blessing? Hindi rin. Hindi siya magiging blessing kung di naman siya tinawag doon. Are you with me? So, it is strange indeed for some parents na mag-desire ng worldly position, even if ministry o position in the church, means in the church, apart from the will of God, especially kung hindi ito para sa kapurihan ng Panginoon. So, if you see yourself desiring a lot of things, kahit yan ay worldly na position, lalo na kung inline sa gawain ng Panginoon, at nakita mo sarili mo na nagpupush sa'yo is you want God to be glorified in the life of your children, push mo yan. Amen? That is a very biblical, honorable, acceptable na desire sa ating Panginoon. Ang pangatlo po na underlying na revelations in the love of a mother sa ating passage is predestination. Aside from petition of prayer and position, predestination. Bakit? Sa verse 22 to 23, ang sabi po doon sa English, basahin po natin uli para mas mag-sink in po sa atin ang mga katotohanan na atin pong nabasa, napapakinggan. Sabi po doon, you don't know what you are asking, Jesus said to them. Hindi nyo alam kung ano ang hinihiling nyo. Sabi ni Jesus kay Salome, kasama ang kanyang anak na si Santiago at si Juan. Can you drink the cup I am going to drink? Kaya nyo bang inumin? Kaya nyo bang uminom sa saro na aking iinuman? Ang tinutukoy po ng Panginoon dito ay yung sufferings. We can, John and James said, but Jesus said to them, you will indeed drink from my cup. Alam ni Lord na magsasuffer din. Ang dalawang alagad na ito, alam niyang mag-i-endure sila, magiging tunay niya silang alagad. At ang sabi pa ng Panginoon, but to sit at my right or left is not for me to grant. Those places belong to those for whom they have been prepared by my Father. So, nakita natin ang predestination po dito, mga kapatid. Ang predestination po dyan ay alam ni Lord na sila ay may kakayanang uminom sa sarong iinuman ng Panginoon. Meaning, alam ni Lord na sila din ay willing at may kakayanan mag-endure na mag-suffer with Christ. Mararanasan din nila yung persecution kay Kristo,
yung pagtatatwa kay Kristo, yung pagpatay kay Kristo. Because, you know what? Ang una po na naging martyr o pinatay dahil kay Kristo ay si James. At si John ang pinakahuli na alagad ni Lord na naging martyr din. At mabigat kay John kasi na nag-exile pa siya, itinapo siya sa isang isla. So talagang matindi ang kanyang pinagdaan, ang hirap doon. Bago siya mag-suffer o mamatay sa ngalan ni Kristo. At alam yun ng Panginoon kasi sabi niya dyan, Indeed, you will drink from my cup. At ito pang isang predestinated. These places, sabi niya, yung kanan, na hinihiling nyo at kaliwa na maging position nyo ng anak mo sa lume, wala sa aking kapasyahan. Kundi, yung lugar na yan, yung position na yan, ay inihanda ng Diyos sa ng ama, ng aking ama, para sa mga karapat-dapat dyan. So, we do not know kung sino yung karapat-dapat na yon. Some of them ay parang inakala nila na si Peter yon. Kasi si Peter yung pinaka parang nagli-leader, pinaka pangunahin sa kanilang grupo, pero itong si John and James gusto nilang maging pangunahin. So, pero sa totoo lang, ang nasa kanan at kaliwa ng Diyos ay si Kristo at ang Ama. Di po ba? Ang sabi ng Ama kay Kristo, sit at my right hand. God said. So nagsalita doon ang Diyos Ama. Kaya nga nung bumalik na si Kristo sa langit, lumuklok siya sa kanan ng Diyos. So wala namang literal na talagang parang trono sa kanan at kaliwa ng Diyos. Kundi ang trono ay seat of power, di ba? Para sa Diyos. At ang lumuklok doon ay si Kristo. Ang nandun ay ang Ama at si Kristo. Kaya I believe, merong mga thrones na sinasabi na luluklukan ng mga worthy. At ang mga yon ay itinakda na ng Panginoon. Alam ng Diyos, pinili na ng Diyos kung sino ang mga makakaupo doon. Alam na ng Panginoon in advance. So predestinated na si John and James ay hindi lang maging alagad, kundi mag-suffer at makaupo sa dalawa sa trono na i-establish ni Jesus Christ sa kanyang muling pagbabalik to judge the tribe of Israel at pamahalaan ng mundo kasama si Kristo. So, mapapansin natin sa passage na yon na mayroong warning si Jesus Christ kay Salome at sa kanyang mga anak na si John and James na yung mga thrones na yon ay merong pinaglalaanan ng Ama. May nakatakda na doon na lumuklok o merong plano ang Diyos doon sa mga luklukan na yon, sa mga trono sa kalangitan. At it seems to us na parang sinasabi ng Panginoon kay Salome, huwag kayong magmadali doon, huwag niyong hangarin nyo, huwag kayong mag-shortcut. Diba, ganyan po ngayon ang kalakaran marami po ang, dahil sa pagmamadali, in seek of honor, power, glory, popularity, and wealth, kahit hindi sila worthy sa isang position, sa isang trabaho, sa isang ministry, napapalagay sila doon sa iba't ibang mga kapamaraanan. It seems to us, si Salome ay hindi po naiiba sa mga ganun po na dinadaan sa palakasan, kamag-anak system. Pamangkin po niya si Jesus Christ. Kapatid po siya ni Virgin Mary, si Salome. At ang kanyang inilalapit na anak niyang si John and James ay pinsanin ng Panginoong Jesucristo. So sa ating panahon, ganyan di ba? Hindi yung kung ano ang alam mo minsan o madalas ang pinagbabasihan para ikaw ay matanggap sa trabaho, malagay sa posisyon, kundi kung sino yung kilala mo. It's not what you know. Kadalasan ganun po. Sa sanlibutan, ganyan, di ba? It's not what you know, but
whom you know. Ayan, pagka malakas ka, may padrino ka, may backer ka, ayan, madali. And those are shortcuts. Amen. Sa ministry, minsan ganyan din. Pagka ikaw ay pwede kang mapalagay sa isang position, pagka ikaw ay binoto, pagka ikaw ay itinulak, lalo na kung marami kang pala o kamag-anak, talagang lahat ay magsasabing, okay, sige, yan na, ilagay natin yan, ikaw, yan. Pero saan ka, hindi naman lahat ng napapalagay sa position o ministry ay tinawag ng Panginoon. Kaya ang nangyayari, hindi rin nagiging successful ang ministry, yung pamamahala, apart from calling. So, yun ay mga ilang sistema na masasabi nating shortcut. Sa sanlibutan, ganyan po, di ba? Ganyan talaga. Sa company, even sa schools, sa politics, talagang kitang-kita po natin ang mga ganyang kaganapan na mayroong mga shortcuts. Minsan talagang hindi karapat-dapat. Di po ba? Kita natin. Marami po na-convict na nga sa salang pangungurakot. Pero nananalo pa. Nilalagay pa sa kumakandidato pa rin. Guilty na talaga. Pero lakas pa rin ng loob. At kaya uso yung lobbying mga kapatid. Malacanang, sa gobyerno, di po ba? Para, ang dami po, pile up po ang application para maging Minister of Finance, para maging head ng isang ahensya ng gobyerno. Meron pong talagang palakasan. Merong bayaran na nangyayari po dyan. Anong kaya mong ibigay sa akin para ibigay ko sa position na to? Hindi na po yung qualified ba siya o hindi. Worthy ba siya o hindi? Tinawag ba siya o hindi ng Panginoon? Pinili ba siya o hindi ng Panginoon? So those are shortcuts. And Salome was warned by the Lord Jesus Christ na sa kingdom of God, ang importante ay calling, katapatan, na ikaw ay tagasunod ng Panginoon, ikaw ay willing na mag-suffer kasama si Kristo for the glory of God. Mapapansin natin, mga kapatid, in our life, na whenever na ang isang desire ay hindi po biblical, hindi po in accordance to the will of God, ang dulo po niyan ay chaos, kaguluhan, division, digmaan, away-away, ganyan po. Pero pag ang wisdom, ang desire, ang mga plans, ang mga kagustuhan ay ayon sa kalooban ng Diyos, ang sabi po dyan sa ating slides, it leads to peace. It always leads to peace when the wisdom, the desire, the plan that a people have, o kaya mga Kristiyano ay ginagawa, may kapayapaan po dyan. May katagumpayan po dyan. May glory of God po dyan. If not, kaguluhan ang hatid nito. Kaya nga po, in the midst of the disciples ng Panginoon, yung 10 ay nagalit po. Nung malaman nila na itong si John and James, kasama yung mother nila, ay humihiling kay Kristo ng kanan at kaliwa na pwesto sa kingdom na itatatag ni Lord. Nagalit sila. So that's it. Di po ba? Kasi hindi po for the glory of God ang kahilingan nila na yan. Self-bested. Pride nila yon pag sila'y naluklok doon, hindi glory of God. Gusto nila makaungos, mauna sa pwesto. Sila yung maging in control sa seat of power, sa tabi, kasama ang Panginoon. So, ano naging resulta? Kaguluhan. Nagalit yung 10 alagad. Kasi everybody ay naghahangad ng posisyon na yon. Di po ba? Yan ang lagi nilang pinagtatalunan ng mga alagad ng Panginoon. Sinong pinakadakila sa atin? Yan. Parang halimbawa dito sa atin, magtatanong, sinong pinakamahusay sa amin? Ayan. Sino yung pinaka-ano dito? Matalino. Sino yung pinaka-ano dito? Smart. Ayun. Parang ako, sabihin nung isa dyan, parang siya.
Pero marami ang pwedeng magsabi na ako ang karapat-dapat. Yan po, whenever na ang desire ay hindi biblical, hindi in accordance to the will of God, hindi for the glory of God, palagi o kaya'y madalas na ang dulo ay kapighatian, kalungkutan, dissension, division, quarrel, at paghihiwalay. Yan. Kaya ang Panginoon po ay may ginawa, mga kapatid. Tinipon niya ang mga alagad at siya po ay nangaral sa kanila. Kasi nakita niya ang selfishness sa kanila na hahantong sa hindi pagkakaunawaan, paghihiwalay, at ng hindi magandang relationship sa bawat isa. Kaya ang Panginoon ay ginamit ang senaryo na yon na sila ay naghahangad para sa kanilang mga sarili at gusto nila na sila maging pangunahin, nagawa niyang magturo ng mga katotohanan at lessons about leadership. Kaya ang sabi ni Jesus sa ating passage, kung ang anak ng tao ay naparito hindi para paglingkuran kundi para maglingkod, so with you, ang sabi ng Panginoon sa kanya. Kaya dapat kayo din ay kung gusto nyong maging dakila, maging servant kayo ng iba. Kung gusto nyong maging pangunahin, number 1, maging alipin kayo ng iba. Kasi yun pong ginawa ni Kristo nung siya narito. Yun ang kanyang example. Sa sanlibutan, hindi po gano'n, di ba? Pagka may naghangad sa isang posisyon, siya talaga yung binobos talaga siya. Siya yung nasusunod, siya yung kinikilala. Hindi mo siya mapagbubuhat ng ano paman. Papabuhat sa iyan, papadampot. Ayan, parang tayo sa ating simbahan, di ba? Kung tayo po ay naghahangad ng promotion sa ating Panginoon, ng blessing sa Panginoon, gusto natin maging pangunahin o maging dakila sa harapan ni Lord. Ang katangian ito ng ating Panginoon ay dapat nasa atin, na tayo ay naglilingkod para maging dakila. Kung ikaw ay naging dakila, pangunahin, ito ang sana nasa iyo o nagawa mo na ang maglingkod, maging servant, maging alipin. So paano ka magiging dakila at pangunahin kung yung ininuman mo nga ng kape o juice, iniiwan mo lang dyan. Nalakaran mo, meron diyang kalat ang isang bata, pero nilampasan mo, hindi mo madampot. So, mahirap na sabihin tayo ay magiging pangunahin at dakila kung hindi natin kayang maglilis ng ating mga long sleeve, madumihan, magwalis kahit na parang awkward sa atin yan. Because the Lord Jesus Christ Himself, kaya naging dakila at pangunahin, He suffered, at nung nandito siya, naglingkod po siya. Are you with me? Hindi po ba? Siya'y nagpakaalipin, nagpakababa. Kaya mo ba na kung gusto natin maging dakila, dapat kaya nating magpakumbaba, umunawa, magpatawad, lalo na ang magmalasakit at tumulong sa mga kapatid. Hindi tignan sila na napakababa, walang kwenta, at i-condemn, lalayuan, o kaya ay kakalimutan na ang ating relationship sa Panginoon, ang ating covenant sa ating Panginoon, ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. As if tayo po ay righteous, perfect, na hindi tayo nagkakamali, at kapag ka nagkamali ang ating kapatid, ang iba, ang ating kapwa, ay hindi na natin magawang magpatawad, magpasensya, umunawa, magmahal, patuloy na paglingkuran ang mahihina, patuloy na gawin kahit na yung mga bagay na ayaw nating gawin, lalo na yung mag-suffer for the glory of God, magsakripisyo for the glory of God. Ito ang paraan para ikaw, ako, o ang sino man ay maging dakila sa paningin ng ating Panginoon, maging pangunahin. Just like the Lord Jesus Christ, He came into this world bilang lingkod. Hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod sa tao at sa makasalanan. Ang pang-apat po na underlying na revelation in the love of a mother, si Salome.
ay walang iba kundi promotion. Hindi ko na po nilagay, pero kumuha po ako ng isang talata. Sa verse 24 to 28, para i-highlight po ang katotohanan ito. Yun pong hinihingi, petition, prayer, earnest prayer and request ni Salome para sa kanyang dalawang anak na si James and John, ay walang iba kundi ay promotion, di ba? A position, a title. Ang sabi po kasi doon, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave. Ayan, nakikita po natin dito ng gusto ni Salome ay promotion sa kanyang mga anak. Simpleng, ordinaryong mga alagad lang ni Lord, disciple ni Lord, pero gusto ni Salome na maging angat, maangat, ma-promote, magkaroon ng special na seat of power, title, position ng kanyang mga anak sa kaliwa at kanan ng Panginoon. So, the key to greatness is not found in position or power, but in character. Ito po ang daan, parang isang tao, ikaw, ako, tayo po ay maging dakila, maging pangunahin. Hindi po sa pamamagitan ng pag-aspire, pagde-desire, pagkakaroon ng position o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magandang pagkatao, pagiging matuwid, pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos, ang pagiging lingkod, hindi lang sa Diyos, kundi sa kapwa, sa mga tao. So, we can get a throne by sacrificing, by paying our lives, by not just counting the cost, but willing to pay for it para maging dakila sa harapan ng Panginoon. Ako po, bago nagpastor, mga kapatid, dami ko pong dinaanan. Nung ako po'y bago sa Panginoon, ang unang inlock sa aking ministry, tagabukas at tagasara ng gate, ng pinto ng simbahan. Tinanggap ko po kasi isang malaking karangalan yung magkaroon po ako ng part sa gawain ng Panginoon. Kaya po ako hindi ko na po hinintay na ako'y itap. Nag-volunteer po ako. Because nababasa ko po sa Bible na kailangang i-offer sa Panginoon ang ating gifts, ang ating kaloob, ang ating talento, ang ating resources, ang ating buhay. Kasi niligtas tayo ng Panginoon, pinili tayo, pinagpala tayo, pinagaling tayo. So, anong pwede nating ipagkait pa sa Panginoon? Kundi ialay na lang talaga sa Diyos ang lahat. Kaya kung tayo po ay tinawag ng Panginoon, may pananampalataya sa Panginoon, iniligtas ng Panginoon, tayo po ay tinubos sa ating Panginoon. Wag nating ibaon ang ating mga talento, wag nating ipagkait, wag tayo maging maramot, wag nating palampasin ang mga opportunity na tayo po ay makakapaglingkod sa ating Panginoon. Kahit pa napakababa na gawain, position, somewhat parang cheap, maglinis ng inidoro, dinaanan ko po yan, ng CR, maging taga-kasa ng lahat ng gagamitin sa gawain, sa practice ng simbahan, naging usher, naging ministry head, naging counselor, naging deacon, naging leader, mahabang proseso. Wala po tayong talagang ibig ko lang sabihin, mga kapatid, for us to be able to become great at maging pangunahin, samahan ng Diyos, pagpalain ng Diyos, gamitin ng Diyos, we need character. Pagiging masunurin sa Diyos, submissive sa Diyos, pagiging tapat sa Diyos, at kung saan tayo pwedeng makatulong, magamit ng Panginoon, we're willing. Hindi na tayo naghihintay na tayo tapikin, imbitahan, i-challenge, pilitin, pigain, para lang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. So diyan tayo makakakuha ng kadakilaan, ng karangalan, sa pamamagitan ng pag-aalay natin, hindi lang ng ating bulsa, hindi lang ng ating talento, hindi lang ng ating katalinuhan at nalalaman, kundi ng ating buong buhay.
Kasi yan po ang example ng ating Panginoon. Amen? He suffered. Nung narito siya, naglingkod siya, inalay niya ang kanyang buhay, kahit ang buhay niya, inalay niya sa Kaya sa mga Kristiyano, believer, talaga nampal tayo sa Panginoon. Sana malinaw po sa atin ito, na tayo ay may kakayanan na nagsusuko na tayo ng ating sarili sa ating Panginoon, ng ating buhay, na wala tayong hindi pwedeng gawin na kalooban at utos ng Panginoon. Dahil alam natin nang nag-uutos ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ikabubuti natin. Para sa ating pagiging karapat-dapat at kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. So if I may recap our discussion today on this topic na pinamagatan ko na Mother's Love, may nabuo po tayong alliterated na points na tinawag ko pong 4Ps. Sino pong member ng 4Ps dito? Wala? Ang yayaman nyo. Okay. Mayaman tayo, nanay. 4Ps. Para hindi tayo qualified eh. Kasi parang ang 4Ps, ano ba, by the way, ibig sabihin 4Ps? Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ayan. 4Ps. Proyekto ng gobyerno yan para sa poorest of the poor. Ayan, may hirap. Marami po akong kilala, kahit di naman poor. Nakakatanggap po dyan. Malakas eh. Di ba? Ask kay Kapitan. DSWD. May kilala po ako. Parang si Salome, dinadaan sa palakasan, yung kanyang anak na mapapwisto sa kanan at kaliwa ng Panginoon Kristo, ang kanyang dalawang anak. So, this is para mas madali nating matandaan yung atin pong 4 major points na alliterated. Nagsisimula sa letter P, which is petition or prayer, position, predestination, and promotion. So, ang challenge na gusto ko pong i-sabaw isa sa atin on this topic and on these major points is that if we love the things of this world, we cannot love God supremely. Kung mahal natin o may minamahal tayo, pinapahalagan tayo, pinapriority tayo, bagay, gawain, activities, tao, opportunities, higit sa Panginoon, hindi natin magagawang ibigin ng lubos supremely ang ating Panginoon. Di ba sabi ng Bible, you cannot serve two masters. You need to hate the one in order to love the other. So kung gusto mong ang maging pangunahin sa iyong puso, na pangunahin mo iniibig, more than anybody else, more than anything else sa iyang Diyos, you need to love God. That's the only way para makaya mong wag pahalagahan, ibigin ng higit sa Diyos ang pera, ang kayamanan, ang position, ang comfort mo, ang hobbies mo, ang best friend mo, ang jowa mo, asawa mo, anak mo, whatever, na nasa iyo, meron ka galing sa Diyos. Kung hindi mo yan mamahalin, kapantayo, higit sa Diyos, magagawa mong unahin at mahalin ng lubos ang Panginoon. On the contrary, hindi natin magagawang ibigin ng Diyos kung meron tayong ibang iniibig, pinapahalagahan, inuuna more than God. Kailangan natin talagang mamili. Sino bang ating ipiplease? Sino bang ating susundin? Sino bang ating uunahin? Yan. Ang Diyos ba o ang ating karir? Kalooban ba ng Diyos o ang gusto ng ating magulang? Utos ba ng Diyos o ang ating sariling kaligayahan? Marami po, nalimot na ang Diyos. Nalimot niya ang kanyang theology. Nalimot niya ang kanyang natutunan, ang kanyang nalalamang katotohanan, kalooban, utos ng Diyos. Nung ma-in love, lumati ang panahon between God, God's will, o yung kanyang jowang unbeliever, sinong pinili? Tao. Hindi na po ang Diyos at ang kalooban ng Diyos. Nawa, tayo po ay magkaroon ng kakayanan in this area na ang pangunahin natin mapahalagahan, ibigin, unahin ang Diyos at ang kanyang kalooban. So everything na importante sa atin, mahalaga sa atin, can become secondary things. Hindi na tayo nun makukontrol,
Hindi tayo noon na mamamanipulate, hindi tayo noon ma-exploit. Kaya nga maraming tao, kahit offeran mo ng malaking halaga, opportunity, blessings, pag Sunday ng umaga, kahit linggo ng gabi, tine-turn down. Kasi tatamaan ang God's will sa kanilang buhay. Mapupuyat, baka malate ako, baka hindi ako makasimba, baka ako ay hindi makaganap sa aking tungkulin na commitment sa Panginoon. Kaya they turn down a lot of opportunities, privileges, even position. I remember there was a time nung pioneering ng simbahan na to, I was offered to go to America, free of charge. Mag-aral doon, magpastor doon, mag-preach doon. Pag uwi ko daw, lahat ng gusto kong bilhin at dalhin iuwi, dala ko. Someone na nandun ang nag-invite po sa akin. Pioneering years. I know my calling. Tinawag ko ng Panginoon para mag-pioneer ng church. And I know that is distraction, somewhat tukso, marami pa po na mga dumating. Pero this is important. Alam natin na wala namang papantay at hihigit sa Diyos. At kung meron mang dapat masunod sa ating buhay, walang iba kundi ang kalooban at utos ng Panginoon. So we must be strong with that. That is showing our love for God. Kung siya po ay pangunahin sa atin, inuuna natin, pinapahalaga at sinusunod ang kanya pong mga salita at kalooban. So kung hindi po tayo yielded sa Panginoon, kundi natin siya mamahalin ng lubos, higit kanino man at saan man, kung hindi po tayo magiging submissive, we cannot obey God completely. So for us to be able to obey God unreservedly, we must be submissive. We must be obedient. We must conform to the will of God. Written in His Word, nasa atin na pong isip at puso, na unawaan natin. So that's the only way for us to be able to obey God's will by way of submission, pagpapasakop. And if we seek glory for ourselves, or if we compare ourselves with other believers, with other people, then we cannot glorify God. Ayan. Alam niyo po, yan ang siguro nasa mind ni James and John nung hilingin nila sa Panginoon Hesus na sila ang paupuin sa kanan at kaliwa ng ating Panginoon sa kanyang kingdom. Para sila ay maging pangunahin, para sa kanilang glory, para may power, may prestige, may privilege, merong karangalan sa harap ng mga tao. At ikinumpir nilang kanilang sarili ni somewhat higit kaysa sa ibang mga disciple ng ating Panginoon. Sa natitirang 10, silang dalawa ay tumingin na mas higit, karapat-dapat, pangunahin, at may kay sa position na yan, kanan at kaliwa ng Panginoon Jesucristo. At hindi para sa kapurihan ng Diyos, kundi para sa kanilang sariling kapurihan. So, kaya hindi nila nag-glorify ang Panginoon in that area. Kaya nga nirebuke sila ng Panginoon. And all of them, tinuruan ng Panginoon. Pagdating sa glory ng Diyos, pagdating sa pagiging dakila, kung gusto nila maging pangunahin, kung gusto nila maging mapalad, kagamit-gamit, karapat-dapat, kalugod-lugod sa Diyos, katanggap-tanggap ang buhay sa harap ng maraming tao, kailangan nilang unahin ng Diyos, ibigin ng Diyos, magpasakop sa Diyos, most of all, sumunod sa dakilang kalooban ng Panginoon. And the result will be glory of the Most High God. Tayo po'y tumayo at manalangin. On this topic na mother's love, alam ko po na marami sa atin ang may ina, buhay pang ina, kung namayapa ng ina just like me, nagpapasalamat tayo sa kanilang mga buhay dahil ginamit sila ng Panginoon sa atin. Inalagaan nila tayo, iningatan, pinaglingkuran ng ating until now, pinaglilingkuran. Baka hindi mo lang alam kung gaano
gaano karubdob sa puso ng iyong ina ang pagtaghoy sa Diyos para sa iyong ikabubuti, ikaliligtas, sa iyong pagkakaroon isang buhay na matagumpay, especially buhay na kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa Panginoon. Awit po tayo na isang song in line sa atin pong theme today, Mother's Love. At sana wag nating makalimutan ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, giving us a mother. Ina na talagang ginawa ang lahat para sa atin. Gagawin ang lahat para sa atin. Ginawa ang lahat para sa iyo. Pag-unawa, pagpapatawad, pagkalinga, provision. Let's bow our heads. Umawit tayo sa ating Panginoon before we pray. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You are condemned. And I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. And I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. You know I do. I honor you. Sumandali po tayo na magbulay ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan about a mother whose love natatangi, pag-ibig na kinilala ng Diyos. Na dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo, nasumpungan nila ang buhay na walang hanggan. Nasumpungan ng mga anak ni Salome ang thrones of God. You know, kasama na nila ang Diyos. At sa muling pagbabalik ni Kristo, kasama niya sila na maghahari sa 12 tribes of Israel. Sitting in the 12 thrones of God. Aming dakilang Diyos, kami po'y naririto. Naghahangad din po sa buhay naming ito ng napakaganda pong kalagayan before you. More than sa mga secular na mga katagumpayan, position, seat of honor and power. Nawa, ayusin niyo po ang aming mga desires. Naming ang maging motives namin ay mapaluguran kayo, Panginoon. Mag-glorify kayo sa aming mga buhay.
sa aming mga gusto, mithiin, nasain sa buhay, pangarap, ambisyon. Maluwalhati kayo sa aming mga buhay. Hindi po para matanghal kami, hindi po para kami ay maging pangunahin o pinakadakila, kundi para malugod kayo sa amin, matanghal kayo, madakila kayo, ma-exalt kayo, mag-glorify kayo, Panginoon. Sapagkat yan ang nais po ninyo for us na nagnanais ng pagpapala. Sabi nyo nga po in your word, in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God, and all those things shall be added unto us. Na kung uunahin namin ang kalooban nyo, ang paghahari nyo sa mga buhay, ang kautusan nyo, kung mamahalin namin kayo higit sa anuman, kanino man, kung ipaprioritize namin kayo at inyong kalooban, kung magpapasakop kami sa iyo, mag-yield kami sa iyo, hindi kami magko-compromise sa kasalanan, sa mga sanlibutan gawain, kaisipan, decision making, ang aming mga pangangailangan in this life, ipagkakaloob nyo po. Ang katagumpayan, kagalingan, kalakasan, kaligtasan, deliverance, enabling, wisdom, victories, resources. Magiging simple and automatic, mararanasan namin because you are our God. Generous, merciful, compassionate. True to His word and promises. Hindi nagsisinungaling. Isang Diyos na mapagpala, nagsusupply ng reward, ng crown para sa kanyang mga anak. Faithful, submissive, teachable, available, and willing to suffer just like you. Kung kayo nag-suffer, nung kayo narito sa lupa, naparito para maglingkod, and so with us. Give us a servanthood spirit, Lord. A humble spirit, a broken and contrite heart before you, upang hindi po kami magmalaki, hindi po kami maging overconfident, hindi po kami maging selfish. Dear God, we come to you by faith, asking you favor, answers to our prayers and needs in this life, especially in the life to come. Our Most High God, tinitignan ka namin as our God, all-powerful, miraculous, our God, sovereign, our God, just, our God, trustworthy, and our God, worthy of worship, adoration, thanksgiving, praises, and service. Ang Diyos karapat-dapat na alayan namin. Hindi lang ng kung anong meron kami, kundi ng aming buong buhay. Lakas, espiritu, kaisipan, kalooban, pangarap in this life. Salamat po aming dakilang Diyos sa inyong buhay na salita, makapangyarihang salita. At kayo po ay amin pong inihiling, pumuspo sa bawat isa sa amin even more. Our God, our refuge, our fortress, our ever-living good God all the time. Salamat po aming dakilang Diyos. We commit to you everything with faith, humility, and thanksgiving. In the name of your Son, Jesus Christ, this we pray. We say amen and glory to our God.